At tingnan nyo yung remedyo. Ha? Tingnan nyo, para daw huwag mangyari, para daw huwag matuloy, gawin mo raw, paggising mo, kumagat ka agad sa mga bagay na kahoy. Halimbawa nga, yung sinabi ko kanina, yung lamesa mo, kahoy, kumagat ka daw doon. Ha? Kumagat ka sa upuan mo, kung kahoy yung upuan mo. O kung anumang kahoy meron sa bahay nyo, kagatin mo daw po yun. Tingnan mo, ha? Gagawin ka pang aso. Gagawin ka pang aso pag ngangat-ngating ka ng kahoy. Antakin yung kalokohan yan. Ha? Paano kung nakapustiso ka? Nakapustiso ka sa totoong buhay. Tapos na naginip ka, nalalagas ang ngipin mo. Paano yun? Yung panaginip mo, mali. Sa panaginip mo, nabubungi ka. Sa panaginip mo, nalalagas yung ngipin mo. Ha? Pero sa totoong buhay, nakapustiso ka. Sus Maria, pambihira, oh. Ha? Pambihirang, paano ngayon yon? Ano naman ang remedyo doon? Sasabihin mo, ikagat mo yung ngipin mo sa kahoy. Nakapustiso ka. Di hindi mo ngipin yon. Ano ngayon magiging epekto nun? Hindi naman totoong ngipin mo yung ikinakagat mo sa kahoy. Pustiso, plastic, porcelain. Ay, sus nako. Ngayon po, lubipat na tayo. Ito naman, pamahiin sa bagong taon. Ha? Ito yung ilan sa mga pinakasikat na pamahiin tuwing bagong taon. Ito, yung isa, tumalon ka daw. Ha? Para po ito dun sa mga kulang sa height. Ha? Hindi po ito body shaming. Ha? Pinapauna ko po, hindi ito body shaming. Ang sinasabi ko po ay talagang merong ganitong pamahiin. Ha? Kapag daw po ang isang tao kulang sa height, kailangan daw tuwing bagong taon, yung magpapalit ang taon, ha? Kailangan daw tumalon ka ng tumalon para tumangkad ka. Ngayon, tanungin nyo ngayon, kung meron kayong kilala na gumagawa nito na medyo mababa, medyo kulang sa height. Tanungin nyo kung ginagawa nila to taon-taon. At tanungin nyo kung anong masasabi nila. Kung halimbawa sabihin nila, ginagawa ko yan taon-taon. Nagkatotoo ba? Nangyari ba? Pangalawa, ito po. Maghagis ng barya. Kailangan magsasaboy ka daw ng barya sa loob ng bahay mo. Ha? Sa pagsalubong sa bagong taon. Para maging masagana ang buhay nyo sa darating na taon. Yun lang pala dapat gawin eh. Hindi na pala dapat magtrabaho eh. Nagpapakahirap pa kayong magtrabaho. Kung totoo yan. Yan na lang ang gawin. Di sana wala nang mahirap ngayon. Kung totoo yan. Magsasaboy ka lang ng barya doon sa loob ng bahay mo. Tuwing magpapalit ang taon. Magiging masagana para maging masagana ang buhay nyo sa darating na taon. Wag nang maghanap buhay. Puro ganyan na lang ang gawin. Kung totoo yan. Marami nang gumawa niyan eh. Marami nang gumawa niyan. Ano pa? Ito pa po ang isa. Magsuot daw ng mga damit na merong bilog na design. Yung tinatawag na polka dots. Magsuot ka daw ng polka dots na damit kapag ka bagong taon. Dahil yun daw mga bilog-bilog, simbolo ng pera. Para daw maging magaan at maging masagana ang pagpasok ng pera sa darating na taon. Ganun din po. Yung sinabi ko nga kanina. Ba't pa tayo nagtatrabaho? Di magsuot na lang tayo ng polka. Magsuot na lang tayo ng polka dots. Para sigurado, pati underwear natin, polka dots na rin.
Para siguradong marami yung papasok na pera. Huwag na tayong magpakahirap magtrabaho, mag-polka dots na lang tayo. Pati kumot natin, gawin na nating polka dots. No. Kaya po kalokohan lang yan. Hindi po totoo yan. Eto pa. Eto yung isa sa mga sikat na pamahiin tuwing bagong taon. Maglagay ng 12 prutas. Yung 12 klase ng prutas sa mesa. Merong nakahain na 12 klase ng prutas na bilog. Yun na naman, bilog na naman. Bakit? Bilog daw yung pera. Sumisimbolo daw sa pera, bilog. Paano yung mga bills? Paano yung mga perang papel? Lapad yun. No, rectangular yon. Halimbawa, yung kanina, magsuot ka daw ng polka dots na damit para sumisimbolo daw sa pera. Ay, hindi. Susuot ko yung rectangular. Kung totoo yan. Kung totoo yun, para daw gumaan ang pasok ng pera sa susunod na taon. Ba't magsusuot ka ng bilog? Barya yun. Ang bilhin nyo, kayong mga naniniwala dyan, sa pamahiin, ang bilhin nyo yung rectangular. Bakit? Bills yun mas malaki yun. Yung rectangular, sumisimbolo yun sa mga bills. Eto nga po, maglagay ng 12 klase ng prutas na bilog sa mesa, nakahain. Kaya daw 12, kumakatawan daw po yun sa 12 months. Para daw sa buong taon, magaan ang pasok ng pera, magaan ang pasok ng grasya. Kailangan may nakahain daw ng mga bilog na prutas, 12 klase. Para daw dumami ang pera. Hindi po totoo yun. Ito po ang totoo. Alam nyo kung sino ang magkakapera? Ang magkakapera, yung mga nagtitinda ng prutas. Yon. Sila ang magkakapera. Sila ang dadami ang pera. Bakit? Ang daming naniniwala dun sa pamahiin na yun di marami silang benta. Sila ang dadami ang pera. Yung mga nagtitinda ng mga prutas na i-display nyo sa mesa nyo tuwing bagong taon. Eto pa po, ang isa pang pamahiin, pag New Year. Yun daw, kung may alkansya daw kayo, kalugin nyo yung alkansya nyo. Habang nagpapalit ang taon. O kaya, maglagay kayo ng mga barya sa bulsa nyo. Tapos, kakalugin nyo yung bulsa nyo na may barya. Para daw dumami ang pera sa darating na taon. Ba't naman barya? Yun nga sinabi ko kanina, kung totoo yan, ang gawin nyo, ang ilagay nyo sa bulsa nyo, tig-1,000. O kaya yung mga bills, tagli-500. Yun ang kalugin nyo kung totoo yan. Tapos abangan nyo sa buong taon na darating kung magkakatotoo yan. Di sana wala nang mahirap. Ganyan lang pala solusyon sa kahirapan Ganyan lang pala gagawin Di wala nang mahirap, may solusyon na sa kahirapan. Wala na ring magtatrabaho. Magpapakahirap ka pang magtrabaho. Yan lang pala, dadami na pera mo. Gagaan na ang pasok ng pera sa'yo. Magkakalug ka lang ng barya. Magkakalug ka lang ng pera sa alkansya o sa bulsa mo. Kaya po hindi totoo yan. Yon. Ngayon po, eto pa. Bilisan natin. Eto naman po, mga pamahiin sa mahal na araw. Eto ang isang pamahiin na sikat kapag mahal na araw. Pag nagkaroon ka daw ng sugat sa mahal na araw, iwasan mo daw na masugatan ka kapag Holy Week. Dahil pag daw nasugatan ka ng mahal na araw, hindi ka raw gagaling. O kaya, matagal gumaling. Ibig bang sabihin kahit dalhin mo sa klinik, kahit
dalhin mo sa ospital, tapos resetahan ka ng doktor ng gamot. Hindi gagaling yung sugat mo. Sasabihin nila, matagal gagaling. Talaga namang ang sugat matagal gumaling eh. Wala namang sugat na nasugatan ka ngayon, kinabukasan magaling na eh. No. Lahat naman ng sugat matagal gumaling eh. Kaya po hindi totoo yon. Yung pag nasugatan ka sa mahal na araw, hindi gagaling yan. O kaya, kung gumaling man, matagal. Hindi po totoo yon. Ito pa po ang isa. Ha? Bawal daw maligo kapag Biyernes Santo. Ha? Huwag daw pong maliligo kapag Biyernes Santo. Lalo na kapag 3:00 na ng hapon. Ngayon, ito pa po yung iba pang mga pamahiin. Ha? Pag daw lumipat ng bahay, kailangan daw, ang unang ipapasok mo sa bahay na lilipatan mo, yung bigas at saka asin. Para maging maswerte daw po sa bagong tirahan. Para maging maluwag ang pamumuhay sa bagong tirahan. Paglilipat ka, ang una mong ipapasok sa bahay mo, wag muna yung mga gamit. Bigas at asin muna, at saka tubig. Para daw magaan ang pamumuhay mo dun. Di wala nang mahirap. Gagaan na pala buhay mo, yun lang pala solusyon eh. Paglipat mo, yun lang ang gagawin mo. Eto pa po, ang isa pa, yung may-ari o yung tumira doon sa bagong bahay na nilipatan, dapat daw po, maghagis ka ng barya doon sa loob ng bahay mo. Ha? Ginagawa yan eh, pag nagpapablessing sila ng bahay, yung mga nagpapabless ng bahay, nakakakita ako niyan eh, naghahagis sila ng barya doon sa loob ng bahay. Para daw po maging maswerte ang pamumuhay. Para daw po gumaan ang pasok ng grasya, ang pasok ng pera, para daw magaan. Hindi po totoo yon. Dahil, yun nga, balik na naman tayo. Kung yun lang pala solusyon para sa swerte, yan lang pala ang remedyo para sa magaan na buhay, yun na lang ang gagawin ng mga tao kung totoo yan. Wala nang mabigat ang pamumuhay ngayon. Lahat ng tao magaan ang pamumuhay. Yan lang pala gagawin eh. Kaya po hindi totoo yun. Pauso lang po yun. Pauso lang. Ito pa po ang isa. Ha? Yun daw pinto ng bahay mo, kailangan daw nakaharap sa silangan. Para sa umaga, yung sikat ng araw, tuwing umaga, papasok sa bahay mo ang grasya. Bubuksan mo yung pinto, yung sikat ng araw, pasok sa bahay mo. Kasi yung pintuan mo nakaharap sa silangan. Bakit merong mga bahay na merong pinto nakaharap sa kanluran? Mayaman naman, may kaya naman sa buhay, pero yung pinto nakaharap sa kanluran. Nakaharap sa norte, nakaharap sa south, sa north, sa west. Pero ang lalaki ng bahay. Tapos, eto naman ang isa. Eto naman yung isang bahay. Nakaharap yung pinto niya sa silangan. Pero mahirap. Hirap sa pamumuhay. Yung pinto, yung bintana, nakaharap sa silangan. Pero mabigat ang pamumuhay, mahirap. Yan ang nagpapatunay, mga kaibigan, na ang pamahiin, kalokohan lang yan. Kalokohan lang yan. Pauso lang yan ng mga taong walang magawa. Eto pa po, isa pa. Yung kapag may kumakain, bawal magligpit ng mga pinggan, yung mga pinagkainan. Huwag ililigpit dahil yung maiiwan na kumakain pa, napapagligpitan siya. Nagdiligpit ng kinainan, naiwan siyang kumakain. Yun daw pong maiiwan na yon, hindi makakapag-asawa. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Anong connection nun? Anong connection sa pag-aasawa? Yung napagligpitan ka lang ng mga pinggan sa mesa. Kung talagang
gusto mong mag-asawa, mag-aasawa ka. Kung talagang ayaw mong mag-asawa, gusto mong maging single, ika nga single ka by choice dahil ayaw mong mag-asawa, talagang hindi, walang kinalaman doon yung pagliligpit ng mga pinggan sa'yo habang kumakain ka. Hindi po totoo yun. Ito pa yung isang pamahiin na malamang narinig nyo na rin. Bawal gupitan ng buhok ang bata na wala pang 1 taon. Ngayon, kapag ginupitan na, halimbawa, naka-1 taon na yung bata, haba siguro ng buhok nun. Naka-1 taon na yung bata, ngayon, pwede nang paggupitan. Ngayon, yun daw pong pinutol na buhok, yung ginupit na buhok, dun sa unang gupit sa bata, dapat daw po yun, yung buhok na pinutol, yung unang gupit sa kanya, iipit daw po yun, iipit sa mga libro. Halimbawa, iipit daw sa encyclopedia, yung mga libro. Iipit daw sa mga diksyonaryo na English. Para daw maging matalino yung bata paglaki. Yun lang pala ang solusyon. Di sana napakarami ng matalinong tao kung totoo yan. Alam nyo po, kahit iipit nyo yung buhok na unang pinutol, yung unang gupit ng buhok sa bata, kahit iipit nyo yan sa lahat ng libro, pero yung bata, nung lumaki na, tamad mag-aral, hindi magiging matalino yon kung tamad mag-aral. Kahit iipit nyo yung buhok niya, nung bata pa siya, yung pinagputulan ng una niyang gupit, iipit nyo sa lahat ng libro. Pero paglaki ng bata, tamad siya, tamad mag-aral, wala. Ito, susunod. Ito ang isang matatawa ka talaga Kapag daw po sinisinok, yung isang sanggol, yung bata, yung baby, sinisinok, maglagay ka daw po nung sinulid, bilutin mo. Maglagay ka ng sinulid dun sa noo. Kuha ka ng sinulid, tapos bilutin mo yung sinulid, bilutin mo ng maliit. Ganyan. Bilutin mo. Tapos, ilagay mo sa noo nung sanggol para daw mawala ang sinok. Talaga naman, oo. Lahat na lang Lahat na lang ng maisipan Mawawala daw ang sinok kapag nilagyan mo ng nakabilot na sinulid sa noo yung sanggol, yung bata. Ito po, susunod. Huwag daw pong aalis ng bahay kapag mayroong kumakain pa. Halimbawa, may kumakain pa dyan sa isang bahay na yan. Huwag kang aalis kasi baka daw pumalasin ka o madisgrasya ka sa labas. Yung taong aalis, baka madisgrasya siya o malasit. Ano daw ang remedyo? Ang remedyo daw po, yung pinggan, nung mga kumakain, yung pinggan, iikutin nila. Iikutin daw po nila yung pinggan para huwag madisgrasya yung taong aalis habang may kumakain pa. Iikot mo yung pinggan, parang manibela. Iikutin mo raw yung pinggan. Yan, pwede nang umalis yung tao. Hindi raw siya madidisgrasya sa labas. Susunod po. Kapag daw merong may nagsabi ng isang bagay na hindi maganda, halimbawa, may nagsabi ng isang baka may mangyaring masama sa ganon, sa isang tao, baka may mangyaring masama na ganon. Para daw po hindi mangyari yon, para daw po hindi magkatotoo, kailangan daw kumatok ka sa kahoy. Yung sinasabi nga nila, knock on wood, para daw huwag matuloy, para huwag mangyari. Ganon din po ang sasabihin ko. Ang isang bagay, mangyayari po yan. Kung talagang mangyayari, walang makakapigil.
Kung nakatakdang mangyari ang isang bagay, kay mabuti o masama na pangyayari yan, walang makakapigil niyan. Kahit anong katok ang gawin mo sa kahoy, ha? Kahit maghapon mong katukin ng kahoy, mangyayari ang dapat mangyari, kay masama o mabuti. Ngayon po, susunod. Ito, malamang narinig nyo na to. Sa binyagan po, sa binyag ng isang bata, kapag daw sa simbahan, meron pang ibang mga bata na magkakasabay na bibinyagan. Halimbawa, may pabinyag ka, tapos meron kang mga kasabay doon na meron pang ibang batang bibinyagan. Kailangan daw po, pagkatapos ng binyag, pagkatapos ng seremonya, kailangan daw itakbo mo palabas yung bata, yung anak mo o yung inaanak mo. Kailangan mauna ka daw lumabas doon sa simbahan. Maunahan mo yung ibang bata na kasabay na bininyagan. Para daw, paglaki, yung anak mo, laging mangunguna. Halimbawa, magiging magaling, siya yung magaling, siya yung bida. Kumbaga, makakalamang siya doon sa iba. Yun daw, kailangan daw itakbo mo. Mauna kayong makalabas ng simbahan na dala-dala mo yung bata. Ngayon po, ang problema dyan, ito. Pagtakbo mo, nadapa ka. Nadapa ka ngayon. Ano kinahinat na nung bata? Di dalawa pa kayong nagkabukol. Ano napala nyo? May nangyari pong ganyan eh. Nagunahan ng pagtakbo ng paglabas ng simbahan pagkatapos ng seremonya ng binyag. Kasi po, sabay-sabay binibinyagan eh. 5. So binibinyagan. Iisa lang ang sinasabi ng pare, nilalapitan lang yung mga bata. Binabanggit yung pangalan. Ikaw ganito ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos lalapit, bubusan ng tubig, lalapit naman doon sa isang bata. Ganon din ang sasabihin. Pagkatapos babalik yung pari sa altar. Sasabihin pa yung mga susunod na bahagi ng seremonya ng pagbibinyag. Pagkatapos po ng binyag, takbuhan. Yung mga may dala dun sa bata. Ayun, yung isa, nag-dive. Nag-dive yung isa. Totoo pong nangyari yan. Nag-dive yung isa. Buti na lang, hindi napasama yung inabot ng bata. Kita nyo, dalawa silang minalas. Sa halip na swertihin, dahil sa pagsunod, sa pamahiin, sa halip na swertihin, ang nangyari, minalas. Bukil. Bukil. Yung may dala sa bata at saka yung batang bagong binyag. Dahil naniwala sa kalokohan. Naniwala doon. Yun ang inabot. Natalisod siguro o nadulas. Sigawan yung mga tao eh. Buti na lang hindi masama yung nangyari sa bata. Ito pa po ang isa na malamang narinig nyo na rin. Kapag daw po ikaw ay naligaw sa kagubatan, baligtarin mo daw po yung damit mo. Para makita mo na yung daan pabalik. Nagpunta ka sa gubat, nagtitrekking ka, o gusto mong mag-camping, ngayon naligaw ka doon sa pupuntahan mo. Ngayon, para daw makita mo yung daan mo, hubarin mo yung damit mo, isuot mo ng nakabaligtad, baligtarin mo. Tapos makikita mo na, hindi ka na maliligaw, makikita mo na yung talagang daan, yung trail. Yan totoo po. Ang talagang tama, para wag kang maligaw sa gubat, dapat, una, alam mo yung pupuntahan mo. Sigurado ka sa pupuntahan mo. Kaya ka naligaw kasi hindi mo alam yung pupuntahan mo eh. Yun po yun. Ngayon,
Pangalawa, para din wag kang maligaw, magdala ka ng mapa. Kung wala kang mapa, ang gawin mo, markahan mo yung mga dinadaanan mo. Lagyan mo ng marka. Lagyan mo ng palatandaan. Para hindi ka maligaw pagbalik mo. Halimbawa, may nadaanan kang puno. O, lagyan mo ng marka. Lagyan mo ng mark mo na ikaw ang nakakaalam. Talian mo o guhitan mo. Kung may dala kang, halimbawa, kutsilyo, ukaan mo. Nasa sayo na yon. Ikaw ang gumawa ng paraan para huwag kang maligaw. Ikaw ang gumawa ng paraan para makauwi ka. Hindi yung babaligtarin mo yung damit mo, tapos hindi ka na maliligaw. Hindi po totoo yun. Kalokohan po yun, mga kaibigan. Ito po, panghuli. At sigurado po ako na halos lahat kayo narinig nyo na to. Kapag daw po kumakain kayo, mga kasama mo nasa bahay, kumakain kayo. Ngayon, merong nahulog na tinidor. Meron daw pong dadating na bisita. At yung bisita, lalaki, kasi tinidor. Pag naman daw po nahulog yung kutsara, may dadating daw na bisita. At ang bisita naman, babae. Kita nyo. Kayo ba, napatunayan nyo ba kung totoo yan? Na tuwing minahuhulog kayong kutsara, tuwing minahuhulog kayong tinidor, habang kumakain kayo sa bahay, may dumadating ba talagang bisita? Walang palya? Yan po, nagkataon lang. Lahat ng yan, ng mga nangyayari, nagkataon lang. O kaya, yan yung itinakda na mangyari. May dadating sa yung bisita kung talagang dadating sa'yo. Kahit hindi ka maghulog kaya kahit walang mahulog na kutsara, kahit walang mahulog na tinidor, darating at darating ang bisita mo. Kung talagang pupuntahan ka. Walang kinalaman po yung kutsara at saka tinidor sa pagdating ng panauhin mo. Ngayon po, ito talagang mahaba to. Talagang napahaba tayo. Inabot tayo ng ng 1 oras. Ito talagang napahaba. Alam nyo po mga kaibigan, marami pang mga pamahiin ang nagsilabas at ipinauso ng mga taong walang magawa. Yan po Yan po ang pamahiin. Pauso lang yan. Ang patuloy po na paggamit ng mga pamahiin, ang patuloy na pagsunod sa mga pamahiin, ay nagdudulot lamang sa atin ng maling paniniwala tungkol sa mga bagay-bagay sa ating buhay. Dahil lahat po ng ito, lahat naman ng pamahiin, wala naman talagang basihan sa lohika, sa siyensya, at sa katotohanan. Kaya hindi po dapat na isalalay natin dito ang ating buhay at ang ating kapalaran. Huwag nating isalalay sa pamahiin, sa pagsunod sa pamahiin, ang mga bagay na dapat nating gawin sa araw-araw. Sa katunayan po, yung mga pamahiin, labag din po yan sa aral ng Kristiyano. Marami po kasing nagsasabi na Kristiyano sila. Maraming nagsasabi na naniniwala sila sa Diyos, pero naniniwala din sa mga pamahiin. Wala naman daw kasing mawawala. Wala namang mawawala kung susunod ka. Yun ang katwiran nila. Ang Kristiyano po, dapat sa Diyos lang nagtitiwala. Doon lang, sa Kanya lang laging humihingi ng gabay sa buhay. Sa Diyos lang. Yan po kasi, kaya hindi dapat sundin yung mga pamahiin na yan. Kathang isip lang po yan. Imbento lang yan. Inimbento lang ng mga taong walang magawa.
nagpauso lang para kahit wala na sila, yung bagay na ipinauso nila, nandun pa rin. Alam nyo po, kung nagkatotoo man, halimbawa, nagkatotoo man ang isang pamahiin, kaya po yun nagkatotoo dahil nagkataon lamang sapagkat mangyayari ang dapat mangyari. Mangyayari ang isang bagay kung ito ang sadyang nakatakda na mangyari. Walang makakapigil dito. Ha? Walang makakapigil sa isang pangyayari kung ito ang itinakda ng Diyos na maganap. Yan po ang katotohanan na hindi mapasusubalian ng kahit sino. Maraming salamat po at hanggang sa muli.